siguradong babaliktad ang inyong sikmura dahil ang kanyang nilalantakan habang naka-lockdown, buhay na hayop at mga insekto. Pasintabi lang po sa mga naghahapunan. Nauusong content sa mga vlogger ngayon ang tinatawag na mukbang. Kung saan tinatakam at pinaparinig pa nila sa kanilang followers ang kanilang kinakain. Bangus. Ayan. So what's up? Wait pa nga pala. Ang next entry natin ngayon, kakain ng exotic foods. Ayun o. Tadaan! Ayan, butiki. Yan. Pero kakaiba ang mukbang videos ng lalaking ito. Ayan. Sa halip kasi na mapapasabi ka ng yummy, mapapasigaw ka ng yucky. Lug ng butiki. Kakainin ko yan kasi ako yung tunay na matapang. Partida, may laman pa yan. Ano? Ang kinakain kasi niya, mga buhay na hayop at insekto. Bulate. Tent ko lang yung kinuha. Nariyang parang ginawa niyang spaghetti ang mga buhay na bulate. Ang sarap. Napaka-basic lang. Yan, sarap to. Oh. Ang buhay na butiki, tinimplahan pa niya ng toyo at suka. Sarap to. Sarap. Ano ka lang sa akin? Hinangin lang. Yan o. Paborito rin daw niya ang ipis dahil crunchy. Naiba nga ako sa lasa. Hindi ako naiyak. Joy lang yan. At tila nabitin pa siya. Mga ipis, parang ginawa lang niya mani. Lumantak din siya ng grubworm o uok. Ang lalaki sa video, tiga-Alcoy sa Cebu. Si Ronnie, ang binansaga ng netizens bilang si Boy Tapang. Wala po akong nararamdaman na kadiri kasi mahilig po talaga ako sa kumakain ng mga ganun. Ito na nga, tikiman tayo ng kunti. Anong lasa? Pero ang pagkain ni Ronnie ng mga buhay na hayop at insekto ngayon, hindi raw para magka-content lang siya. Mula raw kasi nung nagka-pandemya, wala na silang makain. Pag walang ayuda, hirap talaga kasi wala pang makain. Katulad na lang nitong Lunes, dahil hindi pa nakakapananghalian, si Ronnie naglibot-libot sa kanilang bahay. Sinipat-sipat ang sulok-sulok ng mga yero. Ngayon, manghuli tayo ng butiki. Dito lang sila mahuhuli. Ganyan lang po paghuli. Dito lang sila nagtatago. Sunod niyang ginalugad ang tambakan ng mga damit para manghuli roon ng ipis. Yan na, nakakuha na po tayo. Yan po, ipis. Nagpunta rin siya sa likod ng kanilang bahay at mula sa nabubulok na kahoy, naghanap siya ng uok. Kita, marami po yan. Yan, dito kasi sila nakatira pag bulok na niyog. Hinugasan ang mga ito ni Ronnie. Ayan. Basic lang. 8 years old, nagsimula akong kumain ng mga exotic. Parang kumakain lang rin po ng normal na pagkain. Crispy. Ginagawa ko na itong pasit canton. Eh, no? Gumagalaw pa yan. Bunso sa 10 magkakapatid si Ronnie. Mula raw nung nagka-coronavirus, natigil sa pagtitinda ng mais ang kanyang ina. Hindi na ako makapag-anak buhay. Hindi na ako makapagkain sa akong mga anak ko. Unahin ko lang yung mga anak ko. Kain na lang akong 2 subo. Tama na yun.
Kaya para makaraos, madalas daw nilang ulamin ang uok. Pero niluluto nila ito. Maliit pa kami, kain na kami niyan. Batol, bulate, yung niluluto lang po, sir. Hanggang sa nadiskubre ni Ronnie na mas gusto niya ang mga itong lantakan ng buhay. Crispy. Basic na basic lang. Hindi na po ako nangihina sa mga kinakain ko na mga exotic. Katunayan po, yung pagkakain ko ng mga exotic, yung katawan ko parang laging masigla. At naisipan na rin niyang i-upload ang kanyang mga video. Madali lang naman yung pagkain ng mga exotic. Nalaman ko na yung mga videos ko may kumikita na iba, kaya po naisipan ko na gumawa ng YouTube kaysa yung iba yung kumikita. May nag-feedback sa akin na ang dugyot mo naman, wala ka ba makain sa bahay nyo? Hindi ka ba pinagalitan ng magulang mo? Hindi po nasasaktan kasi minsan po wala po talagang makakain. Pero paalala po ng mga eksperto, ang pagkain ng mga insekto at ng kung ano-ano, lalo na yung mga buhay, napaka-delikado. Meron tayong tinatawag na food poisoning. So kapag madumi ang pagkain o tubig na ating ipinapasok sa ating katawan, maaari tayong magkasakit. Maaaring ito ay magsimula sa pagkahilo, pagsusuka, pagkatae. Meron ding mga bakterya na pwedeng makapagdulot ng pagdurugo sa ating internal organs. Ngayon, pag hindi ito nabigyan ng lunas, maaari din itong ikamatay. Pero si Ronnie, wala raw nararamdamang kakaiba. Handa pa nga raw siyang magpa-check up para patunayang siya'y okay. Sa imong gibati, Wala raman, normal lang. ang imong gikuha ng kaugdugo sa okay ra kaayo. Salamat ko nga wala gay bad effects ako ang mga gipangkaon sa ang lawas. Pero sa resulta ng kanyang urinalysis o examen sa kanyang ihi, may nakitang problema. Microscopic findings shows very slight infection of the urine, of the kidney. May kinalaman yung mga kinain So niya. you cannot tell from the results. Bacteria is always there because the urine is always dirty. It's always dangerous to eat exotic food. Hindi could be poisonous. Ang tanong, titigil na ba si Ronnie sa pagkain ng mga exotic? Padayon gihapon sa mga pagkaon exotic kay mugi na mo na nadakan sa pagkaon exotic. Malakas po ang paniniwala ko sa Panginoon. Itong nararasan ko ngayon sa buhay, alam ko po na challenges lang to. Balang araw aahon ako. Balang araw makakain rin kami ng mga magagandang pagkain. Hindi lang puro exotic. So what's up? Wita pa nga pala. Ang next entry natin ngayon, kakain ng exotic foods. Bago pa man nagka-pandemya, marami nang nagugutom. Ngayong may virus, higit na kailangang makarating sa kanila ang mga tulong at ayuda. Pero tandaan din natin na ang problema ngayon sa COVID-19, pinaniniwala ang nagsimula rin sa pagkain ng exotic food. Ang sarap! Crispy. Kaya kailangan ding maging maingat kahit pa sa ating ipinantatawid gutom. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.